Puntong ito, makasama po natin si Barangay Chairman Bong Labanyego ng Barangay 312 dito sa Santa Cruz, Maynila. Chairman, magandang hapon po. Magandang hapon. Opo, so itong mga nasasakupan nyo ay dito muna sa kalsada. Ano pong sabi ng Manila City Hall para sa kanila? Binigyan po kami ng tip dito para pansamantala muna na tumira dito sa court Opo. ng barangay namin. Oho. At syempre, masisilungan lang po yun. Paano po yung tubig o kaya ay palikuran, yung iba pa pong mga pangangailangan nila, paano po yun? Yun na nga po yung iniling namin sa City of Manila na mabigyan kami ng pagkain, saka yung portalit, yung portable na CR, at saka mga banig, at saka mga relief goods. Opo. Para kahit papano, medyo maginawa sila. Buti nga ngayon at hindi ho umuulan, na po. Opo. Dito ba sa lugar niyo, bahain ho ito? Hindi naman po gaano. Opo. Kanina may palugaw ho dito sa barangay. Yun ho ba sa barangay o meron ho mga nagdo-donate para sa inyo? Galing po sa DSWD Manila po yun. Kahit naman paano, nabigyan po ng pagkain itong mga tao namin. Opo. Na nasunugan. Wala pong covered court dito sa barangay para kumbaga isahan na lang yung mga residente niyo? Wala po. So ano pong plano ho ngayon? So dito muna ho itong mga residente? Opo, sir. At magpapaabot daw bang tulong yung City Hall doon sa mga nirequest po ninyo? Katulad po nga nasabi namin, darating daw po yung tulong mula sa kanila. Ano pong kailan po? Ito daw itong araw na to. Kaya pwede po ang manawagan. Sige po. Sana mabigyan kami ng mga banig, portalit, at saka yung kumot, sa mga pagkain po, para sa mga residente ng barangay ko. Opo, kasi medyo marami-rami rin ho ito. Talagang kailangan ano po. Pero sila ho ba ay ano po ba sila, mga informal settler o kung sila pa informal settler, papayagan ho ba silang bumalik o i-relocate na po? Ang sa akin po, mas gusto po namin na ma-relocate sila para maging maayos po yung tahanan nila. Hindi katulad ngayon na nahirapan po sila sa maghanap buhay. Maraming po salamat sa pagkakataon, Kap. Si Barangay Chairman Bong Labanyego ng Barangay 312, Santa Cruz, Maynila. Kasama din po natin dito si SFO4 John Joseph Halike, fire investigator po ng Manila BFP. Manila Fire District. Manila Fire. Sir, ano po ang lumalabas sa initial na investigation niyo sa pinagmulan po ng Sa totoo lang, hanggang sa ngayon, medyo blanco pa kami. Kasi nagkakandak pa rin kami ng thorough and careful investigation. Pero kasi marami kasing mga hearsay na may nagsimula raw sa kandila, na may nagsasabi naman na may naiwan nagluluto. So magre-rely na lang siguro kami sa mga potential witnesses natin. Opo, pero dalawa po yung sinasabi pinagmulan, isang printing press, isang bahay, ano po yung... Opo, pero meron kasing nag-i-insist na nagsimula ron sa residential lang. Which is na nauna kasi sinabi doon kay Imperial. Opo. Doon kay hindi naman siya reliable, no? So dinidisregard muna namin yung angulo na gano'n. So hanggang sa ngayon at sa mga darating na araw, magkakandak pa rin kami ng thorough investigation. Opo, nahirapan ho ba yung mga bumbero na pumasok dito? Kasi yung kabila, ginagawa yung kali. Medyo nahirapan po, pero actually mabibilis naman yung responde natin kanina. In a few minutes time, nakarating sa area. Pero pagdating nga kasi rito, maraming mga daan na ginagawa at nakablock. Kaya nahirapan makapag-penetrate. Opo. Pero itong ospital, sa Fabella, hindi po naapektuhan? Hindi naman po, hindi po siya naapektuhan. And as a matter of fact, malayo naman talaga yung sunog sa may kalayuan. Opo. Doon sa hospital, sa Fabella. Opo, so sa ngayon, ano po ang pinakamatimbang na anggulo na tinitingnan nyo po sa saninang sunog na ito? Gaya ng nasabi ko kanina, magre-rely muna kami siguro sa mga potential witnesses natin, yung mga maaaring makapagbigay ng mga kapaki-pakinabang at maaasahang statement na siya magpapatibay at magpapatunay sa maaaring tunay na pinagmulan ng sunog. At ilan pong witnesses yung tinitingnan nyo? Hanggat maaari, kung makakapag-invite kami ng mga 3 or 4 or more, much better. Opo. Siguro panghuling salita po, ano po ang paalala nyo sa mga kababayan po natin? Dagdag ingat naman po, no? At magpapasko pa naman. Hindi naman nagkukulang ang ating Bureau of Fire Protection para sa kaligtasan ng bawat isa.
Nandiyan pa ang barangay ugnayan na ginagawa ng ating Fire Bureau para na rin sa kaligtasan ng bawat isa. Apo. Dagdag ingat na lang at para masalubong naman natin ang Kapaskuhan at bagong taon ng matiwasay at maayos. Apo. Maraming salamat po, sir. Si Senior Fire Officer for John Joseph Alique, Fire Investigator dito po sa Manila Fire District. Samantala, kasama din po natin dito si Aling Mary. Magandang hapon po, ma'am. Magandang hapon naman Po, pakikwento nyo nga po, paano ho ba nangyari kanina? Nasaan ho kayo nung maganap yung sunog? Nandun po ako sa bahay natutulog. Nagigisilan po ako sa ingay ng manok. Yun, nalaman ko na lang na nagkasunog na. Dahil doon, agad-agad kami bumaba para maitakas ko ang aking mga anak. Pero wala kaming ibang nasalbang gamit, kundi ang anak ko lang po. Opo, yung mabuti ho, at kahit papano ay wala hong nasaktan sa inyo, ano po? Wala naman po. Pero yung mga gamit namin po, hindi namin nailabas. Ibig sabihin ho, kung ano lang yung talagang Suot namin po, yun lang po ang natira, ano po? So, kumusta naman po yung dating ng tulong mula sa barangay? At, Okay naman po at nabigyan kami ng pagkain kanina at saka hindi pa namin alam kung ano pang gagawin ngayong gabi kung saan kami matutulog. Opo. Eh, wala naman kami mapupuntahan. Yun ho bang, kayo ho ba isa dito sa mga nadidito sa tent na ito? Saan ho kayo nakapwesto? Sa boarding house po ni Chairman Labanigo kami nakatira, nangungupahan po kami. Oho. Pero sa ngayon ho, dito lang kayo sa... Dito lang po kami sa tent na sa tent po. matutulog siguro. Oho. Yung mga anak nyo, ilan ho ba anak nyo? 3 po. Oho. Maliliit pa. Isang 9 years old at saka 1 year old and 3 years old po. So, yun hong mga kapitbahay nyo, ganun din ho ang nangyari. Talagang Ganon ubos din na po, ubos din po. Wala rin silang maisalba na gamit. Bata lang din at saka mga asawa ang nailigtas kasi biglaan kasi po ang pangyayari eh. Opo, yun nga po yung kwento nung karamihan sa inyo, yung mga Biglaan residente na po. napakabilis nung naging pagkalat ng apoy. Po. Meron ho kayong gusto ipanawagan sa mga kinaukulan kaugnay po ng sitwasyon nyo sa ngayon? Sana matulungan nyo kami na mabigyan kami ng tulong para maikuha namin yung paano namin mailutas tong problema namin nga nawalan kami ng tirahan. Alam po. Maraming salamat po, Aling Mary, at mag-ingat po kayo. Si Aling Mary, isa po sa mga residente dito sa Barangay 312, Santa Cruz, Maynila, na nasunugan. Kabuuan po ay nasa 10,000 individual yung nasunugan po dito. At sa ngayon nga ay pansamantala, ito po sila na naninirahan sa mga tent na pre-provide po ng barangay para sa kanila.